pag-uusapan is still we're in the series of principles of securing God's blessings in our lives. Okay, so daanan lang natin. So, dalawa na lang yan. So, first, accuracy in obeying God's instructions. Sa tapos na natin. Today, nasa quality of our life and commitment to God na tayo. Just lang. Okay? So, na-discuss na natin ang quality relationship with God, quality relationship with the family. Then, natapos natin last Sunday ang quality character. This time, we will talk about quality faith. Pagkasabi sa katabi mo, quality faith. Okay? Hindi faith. Faith. Kasi quality faith. Okay, quality faith. Okay, so let's talk about quality faith. Lahat, mabilis manampalataya. Amen? Amen. Parang masyado pang maaga. Okay, para matulog. Pakita sa kanang kamay. Pagkatapik mo yung kanan mo. Masyado pang maaga. Okay? Yugyugin mo. Okay? Nasa kaliwang kamay. Pagkasabi mo sa kanya, ikaw nga eh. Okay? So ready na? Quality faith. It's so easy to say that we have faith in God. Sinong tao man tatanungin mo, sinasabi niya may pananampalataya sa Diyos. Amen. Kahit masasama, may pananampalataya. Now, it's very important, if you want to secure God's blessings in your life, ensure quality life and commitment to God at all times. You have to ensure quality life. Palagi ko sinasabi, ang tao, ang buhay natin pansamantala. Mamamatay lahat. Amen. Ang tanong, pag namatay ka, anong iniwan mong alaala? Sana hindi masama, kundi the best. Amen. Kaya nga, yung ibang mga taong pag namatay sila na tama ang kanilang pamumuhay, palagi silang inaalala. Pero yung mga hindi tamang pamumuhay, maraming masaya. Okay? Tama ba? Amen. Kaya sabi niya, salamat na wala na siya. Okay, sana tayo hindi ganyan. Quality life, it takes time para ma-build natin yan. At the same time, commitment, it takes sincerity para ma-build natin yan. Pero if you have a quality life and a quality commitment with God, you ensure God's blessings. Sinisecure mo yung God's blessings. Okay, so today's message is understanding quality faith. Now, what is faith? Ano ba pananampalataya? Kasi pag nagtanong ako sa mga bina-Bible study, what is faith? Pastor, pananampalataya. Tagalog. Okay? Define natin. Ano sabi ng Bible? Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ano ang faith? Kumpiyansa ka na yung inaasahan mo, mangyayari. At ikay nanampalataya, naniniwala ka na hindi mo pa nakikita, makikita mo. Amen. Maliwanag ba ito? Amen. Yan ang faith. Kaya pag sinasabi mong I have faith, dapat walang kahalong duda, ikaw ay naniniwala talaga, lalo na pag Diyos ang nagsabi. Amen. You know, sabi sa Bible, it's a good thing to possess a childlike faith. Yung mga bata, pangakuan mo, Andy, pag uwi mamaya anak, mayroon kang Jollibee. Sabi ko sa iyo, matulog ka na lahat-lahat pag wala kang dalang Jollibee, hindi ka niya patutulugin. Bakit? Naniniwala siya na magdadala ka ng Jollibee. Amen. Amen? Amen. So, ibig sabihin, yun ang faith. Di natin nakikita ang langit, pero naniniwala tayo, one day sa langit tayo pupunta. Amen? We do not see God. We do not see God with our naked eyes. But we believe He exists. Amen. Amen? Amen. Napakaliwanag, lumingon ka lang sa tagiliran. Sa palibot mo, makikita mo. So what is faith? What you hope for, you are confident na mangyayari. Amen. What you do not see, you believe one day you will see. Amen. Amen? Now, the proof that faith works. Does faith really works? Yes. Hebrews 11:3, by faith we understand that the universe was formed at God's command, Amen. so that what is seen was not made out of what was visible. When God created the heavens and the earth, ang sabi ng Bible, the earth is formless, nothing, full of darkness. Look at this. When God commanded, He commanded light. Let there be light. Amen. Bam! And there was light. Look at me. What is faith? Faith is simply, okay, nag-work bang faith? Yes. Nung nilikha ng Diyos ang buong mundo, walang lahat ng ito. Pero nung sinabi ng Diyos, nangyari.
Ibig sabihin talagang mula sa wala, pwedeng lumikha ang Diyos. Amen. Yan ang faith, mga kapatid. Yes, Lord, I'm suffering right now, but one thing I know, my faith says, while I'm suffering right now, my God is in control. Amen. Habang si Job ay naghihirap, habang siya pinapahirapan ng kalaban, isa lang ang nasa utak niya, buhay ang Diyos. And I want you to know today, God still sits on the throne, Amen. and He will reign forever, and He's in control of your situation right now. Amen? May buhay tayo na patuturo ito. Andito si Jenny. Ilan na lang? Nak, ilan? Tatlo na lang. Praise God. From 17. From 17 down to 3. Hallelujah. Ano nilang sinabi sa akin yun? Yung presyo. Kasi problema sa atin, pag wala kang faith, yung presyo kagad nakikita mo. Amen. Amen. Nung sinabi sa akin 88,000, medyo ako mismo parang nanliit din. Okay? Yung faith nagsasabi, kahit matindi ang babayaran mo, kahit matindi yung problema mo, ang faith mo nagsasabi, mas matindi ang Diyos kaysa problema. Amen. Can you say to your seatmate today, sige, palapakan natin sa Lord. At sabi mo sa katabi mo, mas malaki ang Diyos kaysa problema mo. Okay? Mas malaki ang Diyos kaysa problema mo. Dagdagan mo pa, mukhang may problema sa pera yan. Pakisabi mo, mas marami ang resources ng Diyos kaysa kailangan mo. Mas marami. Mas marami. That's faith. How it works? It really works? Yes, it works. Amen. And God remains the same. Amen. Okay? Tuloy natin, ha? What's the function and role of faith in our lives? Hebrews 11:6, and without faith it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and He rewards those who earnestly seek Him. Ano ang role ng faith? Faith, nagko-connect ito sa atin sa Diyos at nagre-release ng blessings ng Panginoon sa atin. Amen. Kaya nga, pag ikaw lalapit sa Kanya na walang faith, kaya ito, brother boy, medyo pinag-aralan ko mabuti, dito, nahirapan ako. Bakit? Kasi ang faith, hindi mo pa nakikita, pinangahawakan mo na. Inaasahan mo pa lang, mangyayari na. Yan ang pinakamahirap eh. Nanawa niyo ba? May sakit ako, ramdam ko yung sakit, ramdam ko yung kirot, pero ang sabi ng faith, magaling na ako. At napag-aralan ko, habang nakafocus ako sa sakit ko, lalo siyang sumasakit. Pero pag ako nagsabing, pinagaling na ako, kasi sabi sa Bible, sa mga latay ni Jesus, magaling na tayo, Amen. at sinimula kong i-claim, unti-unti nawawala yung sakit. Amen. Gumagalaw talaga at nangyayari ang pananampalataya. Amen? Amen. So dito makikita natin, gusto na Lord, lumapit ka sa Kanya by faith. Kaya nga pala ito sinasabi, God is not moved by your needs, He is moved by your faith. Amen. Kaya wag mo siyang lapitan at pagkatapos ulit yung kailangan ko, Panginoon, hirap na ako. Wala akong pakialam dyan, isang ganun ko lang, tapos yan, ang kailangan ko may pananampalataya ka ba? Amen. Kasi yung faith mo ang nagpapamove sa Panginoon. He is moved by our faith, not by our needs. Amen. Most of the time, we come to Him bringing our needs. No! Come to Him with your faith, and God will release His miracles to you. Amen? Wala kang choice. Faith ang kailangan mong gagamitin. At doon lang si Lord gagalaw, by faith. Look at the woman, 12 years na dinudugo. Pumunta sa iba't ibang doktor, walang nangyari, lumala pa. But when he came to Jesus, ang sabi niya, matouch ko lang yung dulo ng kanyang damit, gagaling ako. By faith. At sabi ng Bible, immediately. Pagkasabi sa katabi mo, immediately. Okay, the bleeding stopped. Ano ibig sabihin? Today, pag tama release mo ng faith mo, immediately, miracles will come to you. Amen? That is quality faith. Importante yan. Naintindihan natin. Now, the importance of pleasing God. Papakita ko sa inyo, bakit kailangan ng faith para ma-please si Lord? Bakit kailangan si Lord ma-please? Hebrews 11:5, by faith, Enoch was taken from this life and he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. Look at me. Si Enoch, isang tao na full of faith. Sa sobrang tindi ng kanyang pananampalataya, hindi na ang Diyos makapaghintay na mamatay siya. Kinuha na lang siya si Laura ni Lord. Hindi na siya mahanap. Ang sabi, because Enoch walked a life
pleasing to God, full of faith. Amen. Hindi nyo yata na-gets. Pag matindi pananampalataya mo, masyadong matuwa ang Diyos sa'yo. Anong ginawa ng Lord? Anak, hindi na ako makapaghintay. Ang tindi ng pananampalataya mo. Halika na nga. Hinanap si Enoch hanggang ngayon, di mahanap. Amen. Amen. Bakit? Naroon sa piling ng Diyos. Amen. Liwanag ba? So what does it mean? If you have full of faith, I don't care what your problem is. I don't care what you're going through right now. One thing my faith is saying, God is in control. Amen. Alam nyo, bakit kailangan ma-please ang God? Kasi may mga miracle na nangyayari. Hindi na rin ako magtaka. Kung may mawala dito, hindi kinidnap yung kinuha ng Diyos. Amen. Hindi nakaranas ng kamatayan. Amen. Amen. Pwede ba yung mangyari, Pastor? Nakasulat sa Bible. Sabi ng Bible, God doesn't change. He remains the same yesterday, today, and forever. Amen. Pwede ba mangyari? Kaya nga, di nyo lang alam, yung kakatin-atin nyo rito, mayroong mga dakilang katotohanan na nakasiksik dyan, na pag nahawakan mo yon at nakuha mong principle nun, pag in-apply mo sa buhay mo, your life will never be the same again. Pag sabi sa katabi mo, your life will never be the same again. Di ba kayo nagsasawa? Araw-araw, ganun na lang? Everything ganun? No. Sabi sa Bible, His love is new every morning. Amen. Kailangan maranasan mo yun. Paano, Pastor? By faith. Amen. Okay, now, what are the two kinds of faith? Dalawang klaseng faith din meron. Una, simple faith. Yung simple faith lang. I have faith in God. Bakit simple? Sabi sa James 2:19, pakibasa po ng buong lakas, yung may kinakain na. Okay, 1, 2, 3. You believe that there is one God. Good. Even the demons believe that and shudder. Okay? Nanampalataya ka na mayroong isang Diyos, ang demonyo man, nanampalataya din. Nangangatal pa nga. Simple faith, everybody can possess it. Amen. Lahat pwedeng mag-possess nun. Kahit nga Diablo, nanampalataya eh. Andiyan ka ba? Amen. At ang demonyo, habang nanampalataya, nangangatal pa sa takot. Eh, mas malupit Kristiyano. Hindi nga nangatal eh. Amen. Amen. Everybody can say, I have faith. Even the demons, they say that they have faith. Amen? Amen. Ito yung simple faith. Anong klase ito? Anong kaibahan ng faith natin sa faith ng Diablo? Ang Diablo naniniwala, si Kristo ay Diyos. Naniniwala siya may Diyos, pero hindi niya sinusunod ang Diyos. Amen. Yan ang kaibahan ng simple faith. Yung bang, ako naniniwala sa Lord, pagdating ng problema, may Diyos ba talaga? Diyos nandiyan ka ba? Yun ang mga pang-Diablong faith yun. Amen. Amen? Amen. Puntahan natin yung quality faith. What is quality faith? It produces results. Ang sabi ko, it produces results. Amen. Pag sinabi mo, may nangyayari. Amen. Pag sinampalatayanan mo, nagaganap. Amen. Di ba? Saya, no? Amen. Pag sinabi nito, Jenny, tapos na ang problema, ang Diyos ang bahala. May nangyayari. Amen. Ang sabi ko, may nangyayari. Amen. Di ba, Nay, nung sinabi natin, God will provide. Amen. Provide talaga ang Diyos. Amen. Ang sabi ko, provide talaga ang Diyos. Why? Because He is right. Amen. Dapat na may faith na ganyan. Pag sinabi mo, Nandi, tatayo ang negosyo, lalago ang negosyo. By faith, sinasabi ko ito. Mangyayari yun. Amen. Pang quality. Pero pag pang demon lang na faith, wala rin. Okay? Ano sabi? Ito ang quality faith. What good it is, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds, can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? Ang quality faith, ganito, may lumapit, gutom. Yung mga wala, yung simple faith lang, gutom yung tao, pinag-pray, in the name of Jesus, mabusog ka. Mabusog ka. Ngayon na. Nanginig pa, nanginig din, parang Diablo eh. In the name of Jesus, mabusog ka. Sige, alis ka na. Ang quality faith, ganito, gutom, hindi niya pinagpipray. Ilabas ang pata. Ilabas ang relyeno. Ilabas ang lahat. Pakainin.
Tapos saka ngayon sinasabi niya, humayo ka. Ay, sinasabi ko sa yung gutom, pag humayo, talaga nakangiti yun. Ha? Pagbalik, magdadala pa ng kasama yun. Nagets niyo ba? Amen. Hindi yung lamig na dahil walang damit. Butas-butas yung damit. In the name of Jesus, matahi ang damit mo. Maayos yung damit mo. That's foolish faith. Amen. Kumuha ka ng bago. And by the way, pag nagbigay kayo, ang sabi ko, pag nagbigay kayo, Amen. branded. Yan ang problema sa atin. Ang mabinigay natin, yung talaga mga na parang mahipa ng hangin, mabubutas na. Magbigay ka rin lang, yung the best na. Amen. Magbigay ka rin lang, yung pinaka na. Amen. Wala pa akong nakita rito, yung, tawag dyan, yung nangihingi ng pera sa gilid, nalilimos. Pag nagbigay tayo kasi, yung mga, dapat bili ka sa SM Lakos. Pero di ba, habang nakaupo siya, nakalakos yan. My friends, bibira lang yung ating gawin yan. Amen. But because sasanay tayo, talaga yung, asa ba yung mga damit ko, yung hindi ko na ginagamit. Yan talaga eh. Pag hinipan ng hangin, nabubutas na. Mga kapatid, faith, quality faith, is a faith accompanied with actions. Amen. Ano sabi ng Bible? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Amen. Quality faith is alive. Amen. Simple faith is just a faith na sometimes working, sometimes not. Amen. But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Amen. Kaya pag walang galaw, pag walang sagot, pag walang action yung faith mo, talo, patayon. Amen. Saksi kayo lahat. Nagtrabaho ako dito sa multinational company. Nakabili rin ako ng kotse. Kaso, nabili kong kotse, second hand. Amen. At least kotse pa rin. Amen. Hirap na hirap ako mabili yun. Kailangan ko pang ma-promote bago ako makabili. Kasi di ka makabili pag mababa lang ang ano mo. Yung rank mo, yung position mo. So kailangan ko ma-promote para maka-avail ako ng car loan. Ang nabili ko pa, second hand. Ngayon, kakarag-karag na siya, napaayos ko, imbis ay paayos, nasira pa. Amen. This time, kailangan mo siya sa gawain. Pero, ang problem, ganito na. Hindi na multinational company. Opo. God's company na. Amen. Okay, sa Lord ako, pero, malabo. Pagkasabi sa katabi mo, bumalabs. Malabo. Kasi, tapos ito pa ang faith ko ha, Lord, brand new. Amen. Isang multinational company ka, second hand lang nabili mo. Ngayon, brand new pa. Bakit? My faith says. My faith says. Amen ba? Nasa multinational, segunda mano. Ngayon, nasa Lord, nag-pray ng brand new. Amen. Nandiyan ba? Amen. Pero, nag-work ba talaga yung faith? Eh, kaya nga di mo kasi malaman pag hindi mo subukan. Amen. Hindi mo malalaman pag hindi mo subukan. Amen. Now, kung quality yung faith mo, you have to act on it. Amen. I said you have to act on it. Amen. Tingin ako kagad ngayon sa internet. Ha? Magkano ng brand yung ngayon? May pera? Ala! Pero ang faith nagsasabi, so si Lord yan eh, kaya magbigay yan. Amen. So tingin, labo nga mata ko sa kahanap eh. Kasi mahirap pala maghanap pag wala kang pambayad. Amen. Pero yung faith ko nagsasabi, bibigay. Amen. Amen. One day, ayan o, mamaya tingnan natin, nakapover eh. Andiyan ka ba, kapatid? So therefore, isa lang ibig sabihin, if you have a quality faith, it is a faith accompanied with action. Pag sinasabi mo, may sakit ka, pinagaling na ako, magaling na ako, dapat you act like as if you are healed already. Amen. Amen. Yan ang faith talaga mga kapatid. Sige, tuloy natin yan. Do you understand this? Wala eh. Pag ikaw naman nag-declare, talagang ito
na lang kita natin. So, malabo. Mabili natin dyan, tricycle. Tricycle lang, ang kaya natin. Eh, 4 wheels mo na yan. Ay, di yung tricycle, lagyan mo ng isa pang gulong para 4 wheels. Hanggang dyan lang tayo. Huwag na tayong mangarap. No. I said no. Amen. You dream. You believe. You act on it. Amen. Tingin na mo agad. Okay. Kaano lang yan. Kaya ni Lord yan. Amen. Amen. Then every day, ready na rin. Lahat ng gagawin mo, naka-align doon sa pananampalataya mo. Okay? Imagine ko, may susi na rin ako dito. Kaya lahat nga yan, ginagawa mo kasi fake nga eh. Lagay ko na susi dito. Tapos feeling ko talagang... Okay, pagbaba ko rito, para kunyari, magbubukas ka rin. Wala naman. Okay? Kasi fake nga eh. Amen. Naintindihan ba mo mga tao rito? Amen. One day, it became a reality. Amen. Rito, kaya niya ko titigil. Kaya niya ko titigil dahil sa kaka-action ng ganyan. Hanggat hindi dumating ang aking hiniling. Amen. Eh ngayon, ibang klase na yan. Hindi ko na i-re-enact yan. Bakit reality na? Amen. Mayong susi. Ha? Diyan na. Pag ginanong ko, mayroon talaga akong tinutusok. Okay? Pag mayroon akong binubuksan. Bakit? Until one day, faith will become a reality. Kasi sabi mo, reality. Yan ang ibig sabihin yan. Revelation about quality faith, faith and deeds are inseparable. Amen. Di pwedeng nanampalataya ka, iba ginagawa mo. Amen. Amen ba? Amen. Amen ba? Amen. Nagpe-pray ka ng 4 wheels, paano naman ang ganito kapag nag-act? Hindi ganyan dinadrive mo sa sasakyan. Nandiyan ka ba? Saan ang kayari? Pastor, 4 wheels talaga. Paano? Ganun, no? 2 wheels lang yan, kapatid. Amen. Nandiyan ka ba? So hindi pwedeng i-separate yung faith sa deeds. Dapat kung ano sinampalatayanan mo, yun ang ginagawa mo. Amen. Okay? One will not function without the other. Pag faith lang, di mag-work. Pag work lang, wag lang faith, di rin mag-work. Dapat yung faith at works magkasabay. You cannot divorce the two. Amen. So, faith is the starting point. Deeds are the evidence that faith is working inside us. Amen. Pag mayroon kang faith, magsimula mong i-execute. At pag in-execute mo, hallelujah, doon siya magsimulang gagalaw. Bakit? Active faith, quality faith. Amen. Maliwanag ba ito? Amen. Pagkasabi sa katabi mo, ano yung kailangan mo? I-faith mo na yan. Faith mo na yan. Eh, yan ang kailangan natin eh. Minsan pag hindi ito tinuro sa atin, natututo talaga tayong magiging mamaluktot. Hindi ho pwede. Naniniwala ba kayo mayaman ng Diyos natin? Amen. Naniniwala kayo makapangyarihan ng Diyos natin? Amen. Naniniwala ba kayong kayang gawin ng lahat ng Diyos natin? Amen. Release your faith now. Amen. Amen? Amen. Kami patuloy kami nakakaranas ng kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Why? Dahil magaling? Hindi. Dahil kami malapit sa Diyos? Hindi rin. Bakit? Because we allow faith to work. Because only faith pleases God. And if God is pleased, He will release His blessings to you. Amen? Quality faith. Quality faith is accompanied with action. Now, quality faith versus unbelief. Kalaban ng faith, unbelief. Basta tayo scripture, ito talaga, biblical principle, mayroon tayong example dito. Ito yung time na sinabi ng Diyos kay Moses, kunin mo ang mga Israelita sa Ehipto, dalhin mo sila sa promised land. Ano yung promised land? Canaan. Ano yung Canaan? Flowing with milk and honey. Dalhin mo sila doon. Doon sila. Now, pagdating nila doon, bago nila makita ang Canaan, sabi ni Moses, ganito gawin natin. Ispayan mo muna. Tingin ka sa akin. Makinig kayo mabuti. Pag sinabi ng Diyos rito, huwag ka na magtanong. Final yun. Pag sinabi ng Diyos, a land flowing with milk and honey. Ang problema sa tao kasi, makulit, pinaispayan pa. Sabi ni Moses, sige, puntahan nyo nga, tingnan nyo nga kung talagang flowing with milk and honey. Pag sinabi ng Diyos, Sister Tess, final na yun. Amen. So ang ginawa niya ngayon, nagpadala siya ngayon ng mga spy. Pakisabi sa katabi mo, spy. Nagpadala siya. Eh bakit kailangan mo pang i-check
Kung sinabi na ng Diyos, Amen. mo, kulang sa faith. So ilan ang pinadala? 12. Pagkasabi sa katabi mo, 12. Okay, lahat yung puro leader. Lahat yung dyan puro leader. Kasama si Joshua and Caleb. Okay? Pinadala sila para ano? I-spy, titingnan, i-check kung talagang flowing with milk and honey. Okay? Kinuwento ko na lang. So when Moses sent them to explore Canaan, he said, go up through the Negev and on into the hill country. See what the land, see what the land is like and whether the people who live there are strong or weak, few or many. Paki-check mo nga, bago na, kasi pinangako ng Diyos sa atin yan. What kind of land do they live in? Is it good or bad? Tama, pag ang tao nagsimulang magduda kung ano-anong gagawin niya. At ang sabi rito, what kind of towns do they live? Are they unwalled or fortified? How is the soil? Is it fertile or poor? Are there trees, it or not? Do your best to bring back some of the fruit of the land. Para patunayan talaga kung talagang flowing with milk and honey, kumuha kayo ng sample. Sinabi na nga ng Diyos Amen. kuha kayo sample. So they went up and explored the land in the desert of Zin as far as Rehob toward Lebo Hamath. They went up to Negev and came to Hebron where Ahiman, Shishai, and Talmai, the descendants of Anak, live. Eto ngayon. Sinabi na ng Diyos, ibibigay ko sa inyo, flowing with milk and honey. Makulit, nag-explore, nagpa-spy, nakita tuloy yung mga giants. Alam mo yung nakatira doon sa pinuntahan nila? Ang Diyos, pag makulit ka, ay lalo kang matatakot. Pinapunta siya doon, mga 9-footer. Nakita ka na nung van, na, yung trailer, 9 feet pala yan. Mga 9-footer ang nandoon. Dahil in-explore nila, dahil nagduda sila, ang nakita tuloy nila, mga higante. Amen. Mayroon naman mga hindi giants, dahil nainis din ang Diyos, sige, gusto nyo makulit kayo ha? Sige. Ayun, doon sila dinala. Ha? Diyos ko, kalalaki. Ito ba ang mga palalayasin namin? Os, durog tayo nito. Agad siya na? Kasi makulit eh. Amen. Now, when they reached the valley of Eshcol, they cut off branch of bearing a single cluster of grapes. Kumuha sila ng sampol. Isang buwig ng ubas. 2 of them carried it on a pole between them, along with some pomegranates and figs. Dito, isang buwig ng ubas, 2 tao nagbubuhat. Amen. Hanggang ngayon, puzzle ako eh. Ubas ba talaga yun ang buko? Sobrang fertile ang land. But because nag-explore nga sila, because of unbelief, what happened? Napunta sila dun sa mga higante. Okay, tingnan natin ha. That place was called the Valley of Eshcol because of the cluster of grapes that Israel cut off there. At the end of 40 days sila doon na nag-spy. They returned from exploring the land. Now, quality faith versus unbelief. Look at me ha. Baka tawa na ang tawa kayo dyan. Baka unbelief pa lang meron kayo ha. Amen. Okay? Ito yung report ng 10 spies versus ng 2 spies. Si Joshua at si Caleb, sila yung mga mayroong quality faith. Yung 10, puro unbelief. Look at me. It doesn't mean majority. Yun ang panalo. Ang sabi ko, hindi ko majority, panalo na. Amen. Ano nakita ni Caleb at ni Joshua? They saw the fruit in the land. Amen. Ano nakita ng 10 spies? They saw the problems in the land. Pag unbelief meron ka, puro problema nakikita mo. Huwag kang ngiti-ngiti sa akin dyan. Amen. Ha? Kasabi-sabi ka may faith ka, tapos puro problema naman yung nakikita mo. Amen. 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 Ang quality faith, grabe ang bunga doon, Moses, mga kapatid, ibang klase ang bunga. Isang buwig, 2 kami nagbubuhat eh. Tama si Lord. Pero sila, ang bihira. Di nila nakita yung bunga, nakita nila, ay kalalaki na ikan. Alam mo pag nahawakan ka, balik-balik ka eh. Nandiyan ka ba? Amen.
Parang mayroon ditong unbelief ah. Amen. Yung bang tuwing araw-araw nakikita mo problema na lang, sa halip na buhay ka, who among you here today? Pagising nyo, salamat Lord, buhay ako. Yung problema ko, wala akong pakialam sa Kanya. Because ang problema, pakialaman mo hindi, problema pa rin yan. Amen. Amen. Pangalawa ho, they saw themselves in God's hand. Ang nakikita nila dalawa, nasa kamay tayo ng Diyos. Alam mo nakikita ng 10 spies? They saw themselves as grasshopper. Tipaklong lang tingin nila sarili nila eh. Eh paano nga tipaklong tingin mo? 9-footer yung kaharap mo. Anong height ni Shaquille O'Neal? 7? 7'2". 7'2"? Mga 7'2". Eh 9 feet yun. Tumabi ako kay Shaquille. Kasi meron siyang yung, ang tawag yan, yung size na stand. Nakmukha akong bata eh. 7 pa lang yun. Tinignan ko kung magna-9 to, eh talagang tipaklong ang dating mo. Amen. Amen. Yung unbelief nagsasabi, tipaklong siya. Sila ni Joshua, nakita nila, nasa kamay tayo ng Diyos. Maliit tayo. Small but terrible. Why? Small but powerful. Why? Because we are in the hands of God. Amen. Amen! Sabi ka natin, ha? Ano pa? Joshua and Caleb, they encourage stepping out in faith. Tara! Kita mo sila Joshua at si Caleb. Tara, lusubin natin sila. Wow! Ano mo nakita ng tatlo? Preventing the people from progress. Look at me. If you are full of unbelief, you are preventing people and preventing yourself to progress. Amen. Kasi gagawin mo pa lang, ay, wala yan. Parang hirap talaga niyan. Ay, naku. Di yan mag-materialize. Magbi-business ka, ay, ako, sa dami ngayon. Ano ng business mo dyan eh? Ano? Magtitinda ka? Ang dami na nagtinda niya. Tsaka masarap yung tinda nung kabila. Ngayon ka pa lang, new player ka. Ay, malulugi ka. Wala yan. Okay, tama. Ikaw, mag-engineering, hindi kang marunong ng square root ng 4. Wala, wag ka na. Magano ka na lang. Ano ka na lang, yung ano, ang tawag dyan? Cosmetology. Ba, mabilis ka magtanggal ng ingrown, di ba? Diyan ka na. Wag ka na. Wala na. Wala kang faith. Andiyan ka ba? Amen. Pero yung may faith nagsasabi, di mo ba alam, nabibilang ko bawat hibla ng ingrown na yan? Ganon ako katindi, so punta ako sa engineering. Nandiyan ka. Ibang klaseng galaw ng faith. Ang nakikita nila, atakihin natin sila. Ano sabi nila? Please, wag mamamatay kayo. Ang lalaki talaga nila. Naano ko yung difference ng dalawa? And most of the time, I'm sorry, but I love you with the love of the Lord. Most of the time, mas nakakarga natin ang unbelief kaysa faith. Amen. Kasi ang unbelief, kita mo, nararanasan mo. Ang faith, mararanasan mo pa lang. That is why ini-explain natin, pag may faith ka, gagalaw naman ang Diyos sa faith. Because unbelief is an insult to God. Amen. Maliwanag ba? Amen. Pakisabi sa katabi mo, may breakthrough ka. May faith. Makaka-breakthrough ka. Amen. Just have faith. Amen. Amen? Amen. Now, saan ba tayo dinadala ng unbelief? Alam mo, unbelief, may pattern din yan. Saan kanya dadalhin? Pakibasa. Fear. Fear. Saan ka dadalhin ng unbelief? Fear. Takot sila. They came back to Moses and Aaron and the whole Israelite community at Kadesh in the desert of Paran. They reported to them, to the whole assembly, and showed them the fruit of the land. Ito, ang tindi, ang lalaki ng bunga. Pero, ito mo ang unbelief. Pero, they gave Moses this account. We went into the land. You said us, talagang flowing with milk and honey. But the people who live there are powerful, and the cities are fortified with very large. We even saw descendants of Anak or Anak there. Si Anak o si Anak, siya yung pinaka-ninuno ng alin? Ng mga higante. Diyan ang galing yung lahi ni Goliath. Amen. Ay talaga naman.
Di pa kasi kayo nakakita ng ano eh. Sino rito nakatabi na sa mga PBA players? O, diba, nagmukha kang bata? Nakasabay ko sa elevator si Mick Pinisi. Lumukso ko yung puso ko sa takot eh. Kasi pasara ng elevator, mayroong malaking kamay na pumigil. Tapos magpasok niya, 6'9" eh. Hello. Pag sa TV kasi maliit eh. Ay, ikaw matatakot ka. Malaki na ang kamay ko. Nung pasara, sorry. Sorry. Ang laking kamay, humarang siya. Nung binukas ng ganun. Hello. 6'9" po, kapatid. 6'9" pa lang yun. How much pa pag ng puto? Nandiyan ba? Anong dala ng unbelief? Fear. Ako nakikiusap sa inyong lahat, mahal ko kayong lahat, nakiusap ako, itigil nyo na yung pagtero ng unbelief. Bakit dadalhin ka niyan sa takot? Amen. Maganda! Magandang lugar talaga, pero grabe. Mga kapatid, ang lalaki ng mga tao roon. Okay? Ano sabi nila? But the men who had gone up there, we cannot attack those people. They are stronger than we are. Mas malakas sila kaysa atin. Ang lalaki nila eh. They spread among the Israelites bad report about the land and they explored. Bad report ang nabigay nila. The land which were devoured, those living in it. All the people we saw there are of great size. Malalaki talaga. Inulit-ulit nila malaki, na-imputer, higante. And the more you magnify your problem, the more you mention your problem, you're simply magnifying it. Amen. Until one day, you will look at your problems as giant. And when the moment you look at God, you will no longer see Him. Amen. 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 Wala ka nang binabanggit. Yung problema mo na lang, araw-araw. Di ba yung piso? Naalala niyo yung piso ng ginagawa ko? Ang piso, ganyan ang kaliit. Pero pag palagi mo siyang binabanggit, palagi mo siyang inisip, tatapon siya sa mata mo, pag bukas na mata mo, nakita mo yung piso, nakala mo'y napakalaki. Bakit? Ikaw ang nag-magnify sa kanya. Amen. Ito ang ginagawa nila. We saw the Nephilim. The descendants of Anak came from Nephilim. We seem like grasshoppers. Kita mo? Sa sobrang laki na ng tingin nila sa kalaban, mukha na silang tipaklong. Pakisabi sa katabi mo, hindi ako tipaklong. Oh, baka ikaw ngayon, tingin mo, tipaks ka na, ha? Hindi. Kaya natin yan. Amen. And we look the same to them. Now, unbelief leads us to what? To discouragement and hopelessness. Dahil dito sa bad report, ano nangyari? Numbers 41, that night, all the members of the community raised their voices and wept aloud. Lahat umiyak. Ang problema, Sister Laura, nakinig siya doon sa 10, mayroon naman 2, tama ang report. Itong problema sa atin kasi pag majority na nagsasabi, akala mo tama. Amen. Na-discourage yung mga tao. Umiyak yung mga tao, naging hopeless. Di ba, may pangako ang Diyos, nilabas kayo sa Egypt para dalhin kayo sa promised land. Amen. Pagdating doon, bad report yung na-receive nila. Look at me. Hindi ko mo bad report yung na-receive mo. Final na yun. Pakisabi sa katabi mo, yung sitwasyon mo ngayon, di pa yan final. Tingnan mo sa mata, yung sitwasyon mo ngayon, di pa yan final. Okay? Kaya pa ni Lord i-turn around yan. Ang prophecy na na-receive natin, na nagpunta tayo sa Cunetas Rodom, lahat ng nawala sa'yo, na taninakaw ng Diablo, ibabalik ng Diyos. Have faith! Receive! Receive! Okay? Ano nangyari? Discouragement, hopelessness. Ano pa? Grumbling. Ano nangyari? All the Israelites grumbled against Moses. Wala na. Pag ikaw ay merong unbelief, ay puro na reklamo. Kasi naman ganun palagi. Wala na itong buhay na to. Kita mo, may problema pa lang. Oh. Di pa tapos silang problema, ha? Parating na yung sunod na problema. Tapos ito pa, nakapila sila para silang truck sa pier. Pila sila. Yan talagang problema eh. Wala. Ganun naman talagang buhay eh. Sana nga, mawala na ako eh. Mabuti pa siguro, mawala na lang dito. Kasi wala eh, puro problema talaga eh. Di ko nga alam paano kami makaahon. Ewan ko na. Anong alam natin?
Nilagang baka. Nilagang baka lang yan. Makaahon tayo. Bakit? Ano na? Pati masasarap, pati blessing. Nagreklamo ka na rin. Nilagang baka na lang. Ano mamayang gabi? Kalderetang baka. Puro na lang tayo baka. Hirap ka na itong pwede. Even blessings, you overlook. Amen. Why? Because of unbelief. Amen. You grumble. Now, what else? Unbelief leads us to rebellion to God and His servants. Alam mo ginawa nila? Sabi nila sa Numbers 14:3-4, why is the Lord bringing us to His land only to let us fall by the sword? Bakit tayo dinala ng Diyos sa lugar na to? Papuntahin tayo doon sa Canaan, sa promise na sinasabi niya, tapos papatayin ng bala? Tingnan mo, ang unbelief. Di pa naman sila pinatay. Nakita pa lang nila yung mga higante. Feeling nila, patay na sila. Amen. Tatawa-tawa ka dyan. Sabi sa katabi mo, parang ikaw yun. Ha? Sa bigat ng problema mo, feeling mo, patay ka na. Di ba sila pinatay? Nakita pa lang nila mga higante kasi makulit kasi, pa-ispay-ispay pa. Amen. 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 Kung hindi sila nag-ispay, di sila nila nakita. Amen. Amen. Bakit sabi sa katabi mo, pag sinabi ng Diyos, final na. Ay, sisilip pa. Sabi pa nila ito, Jenny, bakit tingnan mo nga kung talagang, kung may discount talaga tayo. Hindi, pag sinabi na Lord provided na. Amen. Makulit. O, di nakita mo tuloy giant. Bro, feeling nila, patay na sila. Tama yung unbelief? Wala pa naman nangyayari sa'yo, parang patay ka na. Amen. 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 Max talaga. Kaharap ko ang mga walang unbelief. Kaharap ko kayo. Ramdam ko, ha? Ramdam ko. Okay? Ano sabi nila? Kita mo, ha? Wala pa nangyayari, Feb, ha? Our wives and children will be taken as plunder. Kita mo? Pag kami namatay, kukunin yung asawa namin sa mga anak namin, tapos gagawin silang mga alipin. Sila gagawin, sasakupin sila. Hindi pa sila nasakop. Amen. Malupit ang unbelief. Kumbaga sa race, on your mark pa lang, set, go. Nandun na sa finish line ng unbelief. Amen. 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 Dangerous to, kapatid. Kaya anong ginagawa mo? Pag napuno ka na ng unbelief, mawalan ka na ng gana sa buhay. Amen. Pag nagtatrabaho ka, di na excellent. Bakit? Susweldo ko. Pagkat sweldo ko, wala rin mangyayari. Para lang itong ibon, lumipat dito, pagtapo, lipat din agad. Wala na itong buhay na ito talaga. Saan pa yung mas? Nandiyan ka? Amen. Pag nasa MRT ka, ako kaya kung pagdating ng MRT sa bayan ko. Yan yung mga unbelief. Wala, tapos ka na. Amen. Andiyan ka. Amen. Ano mo sabi nila? And they said to each other, ano kaya kung hanap tayo ng leader tapos balik tayo Egypt? Naloko na. Bakit? Because it leads to rebellion. Now, ano naman ang quality faith? Pakinggan niyo itong dalawa, ha? Si Joshua at si Caleb, pakinggan niyo. They were visionary. Ano ang quality faith? Visionary. Ano ang visionary? Does not look at the obstacles but already saw the victory. Amen. Ay, Jenny, dapat ito yung meron ka. Amen. Yung bang, wala akong pakialam kung malalaki kayo. Mas malaki Diyos namin. Amen. Aba! Amen. Amen. Ito ang tunay. Visionary. Hindi nila nakikita yung problema. Nakikita nila victory. Amen. Amin na yan! Amen. Eh kaso ang problema, dalawa lang sila. Nagets, ba? Amen. Yan ang mahirap. Kung sino yung tama, kukunti. Amen. Pero kung kasama ka sa kukunti, ipaglaban mo yung tama kahit hanggang dulo ng hininga mo. Amen. Amen? Amen. Bakit sabi sa katabi mo, visionary. Ang visionary bang klase, kahit anong hadlang meron, di niya nakikita yon. Ang nakikita niya, yung victory para sa kanya. Amen. Ang visionary ganito, kahit itong kalalagayan niya, hirap siya ngayon, ang visionary ganito, nakikita niya na ang ligaya na naghihintay na inihanda sa kanya ng Diyos. Amen. Amen. Yan ang visionary. Pakitanong katabi mo, visionary ka ba? Baka consumissionary yan. Okay? Anong sabi po ng Numbers 13:30? Then Caleb, nagkagulo na. Tumayo si Caleb ngayon. Panahimik kayong lahat. We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. Ang klaseng visionary, no?
Nagwawala yung iba, umiiyak. Manahimik kayo. Lusubin na natin sila. Dahil ibibigay sila sa atin ng Diyos. Amen. Yan ang visionary. Amen. Malala na yung sakit mo. Pero ang Diyos, makapangyarihan, panagalingin ka niya. Amen. Wala ka ng pag-asa, parang ang dilim-dilim na ng kalalagayan mo. Ang Diyos nagsasabi, ang visionary nagsasabi, ikaw ay ibabangon ng Panginoon. Yan ang visionary. Nandiyan ka ba, kapatid? Yan ang visionary, kapatid. Okay? Ano ang quality faith? Determined. Pakisabi sa katabi mo, determined. Ano ang quality faith? Unstoppable, immovable by situations. Di siya na aalog ng sitwasyon. Kahit ano bang kalalagayan, palagi sinasabi, may Diyos ako, at ang Diyos na to, buhay kikilos siya. Amen? Sold out siya saan? Sa promises ng Panginoon. Sabi ng Diyos hindi niya ako iiwan o pababayaan man. Mukha na akong iniwan. Wala. Isa lang ang ibig sabihin niyan, determinada ko, naniniwala ko, hanggat humihinga ko, kahit matagilid na ako, hanggat humihinga ko, ililigtas niya ako. Yan ang visionary. Tingnan natin Basahin natin Numbers 14:6-8. Joshua, son of Nun, and Caleb, son of Jepone, who were among those who had explored the land, tore their clothes, pinunit nila ang kanilang damit, and said to the entire Israelite, listen to this, the land we passed through and explored is exceedingly good. Maganda talaga. If the Lord is pleased with us, He will lead us into the land flowing with milk and honey, and will give it to us. Kung talagang kasama natin ang Diyos, pag-atake natin doon, ipibigay sila sa atin ng Diyos. Yan ang quality faith. Amen. Sa likod ng paghihirap ko na ito, ang lahat ng luha papalitan ng Diyos ng tuwa. Amen. Ang lahat ng paghihirap papalitan ng Diyos ng ginawa. Yan ang quality faith. Pakisabi sa katabi mo, ganyan ka ba? Determined, unstoppable, immovable, sold out. Amen. Ang sabi ko, sold out. Amen. Na kahit anong mangyari, naniniwala tayo sa Diyos. Amen. Amen. Amen? Amen. Mahirap kasi ito dati pag-usapan pag hindi nyo maranasan. Amen. Kaya kinukongratulate ko sila Jenny tsaka si Lito Palabas na sa wilderness Amen. Amen? Yung iba kasi bro, di nila maintindihan. Ano ba ito mga pinagsasabi ni Pastor? Kasi hindi pa kayo nakaranas ng Di pa kasi kayo nakakita ng higanti sa buhay niyo. Di nyo pa kasi naranasan kung paano malugmo. Nung ako nalugmo, talagang durog. Faith na lang bumubuhay sa akin. Di ba sinabi ko sa inyo, dumating ang punto. Di ba bago ka umiyak kay Ivan, maramdaman mo muna. Parang meron mo nang, di ba, magti-trigger. Saka kaiyak. Ito wala na. Natakot ho ako. Dahil ayaw ko namang umiyak, kusang tumululuha ko. Sabi ko, patay, may problema na yung control system ko. Sa sobrang bigat na problema. But my faith says, God will deliver you. Amen. Alam mo minsan, pag gusto mo ma-encourage sa pananampalataya mo, ikaw mismo magkasabi sa sarili mo, God will deliver you. Relax ka lang. Amen. Ililigtas ka ng Diyos. Kasi wala nang tao magkasabi sa akin Kasi kahit sila pag tumingin, wala nang pag-asa din. Amen. Pero pag ang faith mo buhay, ililigtas ka ng Diyos. Amen. At hindi nga nagkamali ang pananampalataya. Iniligtas niya kami ng Diyos. Amen. Amen! Pakisabi sa katabi mo, determined! Amen. Yan ang quality faith. Unstoppable, immovable. Sold out to the promises of God. What is quality faith? Courageous and hopeful. Hindi nawawala ang tapang, hindi nawawala ang pag-asa. Show the greatness of God over fear. Show the power of God over their enemies. They don't care. Ano sabi nila? Numbers 49, only do not rebel against the Lord and do not be afraid of the people of the land. Kita mo sila, tapang talaga, no? Dalawa lang sila, no? Matapang. Huwag kayo matakot sa kanila. Tanong, malalaki ba ito man nagsasalita? Maliliit. Amen. Ang sabi nila, malupit ito, ha? Ano mo sabi dito?
Their protection is gone. Amen. Talagang free. Amen. Their protection is gone. But the Lord is with us. Do not be afraid to them. Ay, sura dito. Ibang klase ito nung inaral ko. Alam mo, deklarasyon niya, wala na silang proteksyon. Talo na yan. Wasak na yan. Tara na. Amen. Huwag tayo matakot sa kanila. Yan ang quality faith. Amen. Amen? Amen. Alam mo yung may mga unbelief? Kunting sakit lang sa gilid. Naku, cancer ito, cancer ito. Naipita na ng ugat. Ah, wala na. Mamamatay na ako nito. May isang linggo na lang ako. Yan ang unbelief. Yan ka? Tapos kumonekta dito sa leg. Ah, ano na to? Bilang ng araw ko dito. Kaysa yung St. Peter ko, ready na ba? Yan ang mga unbelief. Nandiyan ka? Amen. Yung mga kunting galaw, Ay, nako, balibuto ko, balibuto ko. Yan ang unbelief. ang quality faith nagsasabi, full of courage, full of hope, Ibang klase siya. wala na silang proteksyon. Ibinigay na sila sa atin ng Diyos. Ang pangis. Nandiyan ka ba? Yung problema na to, tapos na to. Sa tingin ko, nagsisimula, sa tingin ko, naghihirap ako ngayon. Pero sa mata ng Diyos, tapos na to. Ang kampi ng Diyos na sa akin, panalo na ako. Yan ang faith. Ang sabi ko, yan ang faith. Amen? Yan mo, receive mo. Mangyayari sa'yo yan. Lakasan mo. Amen? Dito. Mangyayari sa'yo yan. Amen? Yan ang kailangan natin eh. Kasi kailangan may bumuhay talaga sa pananampalataya natin eh. Amen. And the good news is this, That faith is in your heart. Amen. Pakisabi sa katabi mo, unleash that faith. okay, pakawalan mo na yan. Matagal na nakatali yan eh. Now, ano ang reward ng Lord sa quality faith? Hallelujah. May reward yan. Alam mo kung ano? God will bring you to your inheritance. Amen. Walang naniwala, bro. Okay? But because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly, Natuwa si Lord kay Caleb. I will bring him into the land and the land he went to, And his descendants will inherit it. may quality faith siya. Nanindigan siya sa Diyos. Sa awa ng Diyos. Ito lang po ang nangyayari dyan. No one of you will enter the land. Nagalit ang Diyos. Ayaw nyo maniwala, ha? Wala makapasok sa inyo kahit isa. I swore up a uplifted hand to make your home, except, sino lang? Caleb, son of Jephunneh, and Joshua, son of Nun. Sino lang ang nakapasok? Si Joshua lang, tsaka si Caleb, yung mayroong quality faith, nakapasok sila sa inheritance. Amen. Kasama ang kanilang lahi. Ano ang reward sa quality faith? God will bring you to your inheritance. Amen. Do you love this? Amen. Amen? Kaya di pwede rito yung mga, ay, wala, mahirap na, mahina talaga tayo, bandito na lang tayo. Hindi po pwede yan. Amen. You have to fight for it. Amen. What else? God will preserve your life to receive His promises. Ano yung pastor? Ganito kasi, si Caleb, pumunta sila doon, nag-spy siya, 40 years old. But because sa katikasan ng ulo nitong mga Israelita na to, Umabot pa ng another 45 years. Para ano? Para lusubin nila. Kaya ano? dapat sana, nung araw na yun, nilusog na agad. After 45 years, sa pala na-realize, kaya pala natin, taka lusubin natin sila. Mga talaga. Dapat tong araw na yun, nilusog na agad. Okay? So on that Moses swore me, on that day, Moses swore to me, the land of which your feet, kasi kuha ni Caleb Revelation eh. Ang sabi ng Lord, the land of which your feet have walked will be your inheritance. Kita mo lito ang sabi. Lahat ng aapakan ng paa nyo, inyo. Kaya habang nag-explore si Caleb, nag-explore sila Joshua, atin na to, sabi ng Diyos to, atin na to. Yan ang ginagawa tayo pagbalik nila, tara na, lusubin na natin. Yung 10, tulog sa pansitan. Pakisabi sa katabi mo, mahirap matulog sa pansitan. Kuha nila revelation eh. Kada apakan daw atin. Kaya habang nag-explore sila, atin na to.
Adi na to. Okay? Pwede nyo rin gawin yan. Kung saan kayo, basta wag lang yung pagmamayari ng iba. Napapakan yung kabila niya. Amin na to. Amin na to. Delikado yan. Demanda, buti mo dyan. Okay? Kaya kuha nila revelation, kaya pagpalit, lusubin na natin. Wala silang proteksyon. Bakit? Wala silang proteksyon. Bakit? Alam nila revelation eh. Ano sabi? Now then, sabi ni Caleb, oh. Now then, just as the Lord promised, ayan, no? Kuha talaga niya eh. He has kept me alive for 45 years. Nakita mo na? Since that time, he said to Moses, while Israel moved about in the wilderness, here I am today, 85 years old. 85 anyos na siya. 45 years ang lumipas, di pa rin mag-gets. Ito maganda. Bakit ipipreserve? Ito yan, Nandi. I am still strong. I am still as strong today as the day Moses sent me out. Dahil masyadong malakas ang faith niya at masyadong mataas ang hope niya, di niya alam lumipas na 45 years ago, pero yung lakas niya hindi raw nagbabago, ganun pa rin. Amen. Ang sarap, Sister Tess. Pag ikaw talaga punong-puno ng faith, ay, ang tagal mong tumanda. Amen. Amen. Pag-check ang katabi mo. Diba? 25 pa lang yan, mukhang 50 na. Bakit? Ano, puro unbelief eh. Amen. Yan ka? Oo, di ho kayo nagkamali ho. Di ho kayo nagkamali. 25 pa lang ho. Pasal ba't mukhang 60? Talagang unbelief eh. Yan ka? 85 na siya, yung lakas niya, hindi nagbago. Bakit? Because of his faith in God. Ito ngayon ang challenge niya. 85, pagkasasabi mo, 85 na siya. 25. Ito na. Ito hiningi niya. Ikwento ko na lang ha. Now give me. Malupit. Now give me the country the Lord promised me that day. You yourself have heard that the Anakites, ito ngayon, kinursunatan niya, brad. Ibigay mo sa akin, si Joshua na naglilid eh. Bigay mo sa akin yung tinitirhan ng mga giants. Ibigay mo sa akin, 85 na to ha. Lulusupin ko sila. Hallelujah. Galit talaga si Caleb eh. Joshua, akin yung mga higanteng 9-footer. Bigay mo sa akin. Nilusog niya talaga, Jenny. Nilusog niya mag-isa. Sabi ng mga giant, wow. Alis na ba kami? Ano bang hinihintay nyo? Lumayas mo yung mga giant eh. Amen. 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 Kapatid ka. Huwag kang matakot sa kalalagayan mo. Amen. Huwag kang mag-give up yan sa kalalagayan mo. Hanggat hawak mo ang pananampalataya mo at tunay kang nanalig sa Diyos, walang higa-higante, isang araw higante, palalayasin mo yan! Amen! Alam mo, sabi niya, makinig kayo ha, you yourself heard that the Anakites, yung mga lahi ni Anak, were there in their cities, were large and fortified, but the Lord helping me, I will drive them out. At alam mo nagsabi? Then Joshua blessed Caleb, son of Jephunneh, and gave him Hebron as his inheritance. So Hebron has belonged to Caleb, son of Jephunneh, the Kenizzite ever since, because he followed the Lord, the God of Israel, wholeheartedly. Alam mo ang ginawa niya? Pinalayas niya lahat. Now, tingin sa akin. Nakuha yung malalaking buwig ng ubas doon sa lugar nila Anak. Amen. Hindi naman lahat kasing laki nung ubas kina Anak. Dahil mautak si Caleb eh. Akin yung mga higante. Akin yung malalaki. Bakit? Para pagdating ng lahi ko doon. Hallelujah. Amen. That's lang. Hallelujah. Amen. Si Apo, ay si Andy, pag kumain ng isang ubas, hallelujah. Mautak tong Caleb na to. Amen. Mga duwag kayo
lahi ni Caleb. Amen. Amen. Pa! Ubas! Pa! Nandiyan ka? Amen. Nandiyan ka ba? Amen. Amen. Nandiyan ka? Amen. Yung saging doon kasi laki ng upo. Nandiyan ka! Amen. Dapat mauta ka pag may faith ka. Na-face lang tayo ngayong kunti lang. Pero huwag tayong bumitaw. Determinado tayo. Papaguhin ng Diyos buhay natin. Amen. Mautak! Ay, tuloy mo yan! Mautak po kalit na to! Sinecure niya yung mga land ng giants. Bakit? Naku. Imagine mo. 3 apo niya kakain isang saging. Hallelujah. Ang lalaki mo mga kapatid eh. Ang sabi ko lalaki. Amen. Oh, glory to God. Amen. What else? It releases God's intervention to save you from harm. If you have quality faith, the intervention of God will be released to you to keep you from harm. Bakit? Nung mag-report sila dito, yung 10 nagsabi, pangit. Oo, maganda yung lugar, pero malalaki tao doon. Sabi ni Caleb, lusubin natin sila. Alam mo ginawa ng mga magagaling, ng mga unbelief, full of unbelief people? But the whole assembly talked about stoning them. Babatuhin sila. Kasi before, kung gusto kang patayin, babatuhin ka hanggang mamatay. Sabi ng mga tao, pag di pa kayo tumigil dalawa, batuhin na namin kayo eh. Okay? Then, the glory of the Lord appeared. Kung hindi bumaba yung glory ng Lord, patay si Caleb at si Joshua. Kaya yan, maintindihan mo, pinatay ng Lord talaga lahat. Maliban kay Caleb at kay Joshua at sa lahid nila. Amen. Look at me. If you have a quality faith, you are not only securing your wife, but you're securing, Andy, you're securing your next generation. Ang mayroon lang faith si Caleb at si Joshua, pero ang nakinabang ang kanilang buong angkan. Amen. Amen? Amen. So this is the day where you will going to establish your faith. Stop doubting. Amen. I said stop doubting. Amen. Stop questioning. Amen. God sits on the throne. I said God still sits on the throne. Amen. He is in control. Amen. Pagkasabi sa katabi mo, ipapalik talaga lahat ng Diyos ang nawala sa iyo. Buti na lang ang Diyos nag-intervene. Patay sana silang dalawa eh. Now, what is the danger of unbelief? May danger talaga yan. Ready kayo? Amen. Pag-usap mo na kayo ng katabi mo. Naku, sabi mo, iwasan natin ito. Delikado. Okay? Delikado yan. Anong danger ng unbelief? Number 1, it will rob you of your blessings from God. Pag ikaw ay nagduda, pag ikaw ay naniniwala, na hindi ka na ng palataya, ninanakawan mo mismo ang sarili mo ng pagpapala. Amen? Amen. Ikaw lang naman na mag-decide kung maniniwala ka o hindi. Pag hindi ka maniwala, ninanakawan mo sarili mo. Ano ibig sabihin yan? Unbelief is an insult to God. Amen. Insulto sa Diyos yung unbelief. The Lord said to Moses, Numbers 14:11, how long will these people treat me with contempt? How long will they refuse to believe me in spite of all the signs I perform among them? Insulto sa Diyos, hindi ka maniniwala sa Kanya. Naguguluhan nga ako sa mga tao eh. Una, ayaw maniwala sa Diyos. Pag wala na magawa, pag malala na, kanya na lalapit. Yung magaling na doktor, nag-aral sa Harvard, nag-aral na matinding, 10 taon, medisina. Pag hindi na kaya, ano sinasabi? Ipasa. Ba't kailangan mo na tayo mga ganun ka na? Tsaka ka lalapit sa Diyos. Eh, pwede naman malakas ka pa lang ngayon, lumapit ka na. Amen. Amen. Ba't kailangan masagad? Bago makaintindi. Kaya nga may preaching na ganito, para hindi ka na kailangan masagad, maluwag ka pa lang ngayon, nakakaintindi ka na, para hindi mo naabutin yung mahirapan ka. Amen. Dangerous ang unbelief. It is an insult to God. Look at me. Pinakamahirap insultuhin ang Diyos. Amen. Makikita niyo mamaya. The danger of unbelief, God's judgment.
falls when there is unbelief. Pag may unbelief dito, bababa judgment ng Diyos. Amen. Alam mo sabi niya sa Laura, Numbers 14:12, I will strike them down with a plague and destroy them. Yan ang nakakatakot. Di niyo ba alam? Ang Diyos nagpapadala ng salot at ang Diyos din nagsasaway nito. Amen. Amen. Papadala ko salot. Now, teka lang, sundan natin yung 10, the 10 spies. Ano nangyari sa kanila? Eto. Numbers 14:36-38. So the men Moses had sent to explore the land, who returned and made the whole community grumble against him by spreading a bad report about it. These men who were responsible for spreading the bad report, ano nangyari? About the land were struck down and died of a plague before the Lord. Patay yung 10. Pinadalhan ng salo. Nakita niya na danger ng unbelief? Amen. Of the men who went to explore the land, 12 sila. Only Joshua, son of Nun, and Caleb, son of Jephunneh, survived. Bro, mabubuhay ka talaga pag quality faith mo. Bro, mamamatay ka talaga pag mayroon kang unbelief. Opo. Amen. Do you understand this, people of God? Amen. Ganito talaga ang pattern. Huwag kayo masanay sa unbelief. Dangerous yan. Amen. The danger of unbelief, what else? It is fighting against God. Amen. Feeling ng Diyos, pag hindi ka nagnampalataya sa Kanya, kinakalaban mo siya. Nandiyan ba sa Bible yan? Nandiyan o. Numbers 14:34-35. For 40 years, 1 year for each of the 40 days you explore the land. Naggalit ang Diyos. Naintindihan ko ngayon, 40 years silang paikot-ikot sa wilderness. Saan kinuha yun, Jenny? Because of unbelief, kasi 40 days sila nag-explore. Doon sa promised land, naggalit ang Diyos. Kada isang araw, ang halaga ay 1 taon. Isang araw, 40 days kayong nag-explore. Dahil hindi kayo naniwala sa sinasabi ko, makulit kayo. Yung 40 days, gagawin kong 40 years. Magpaikot-ikot kayo sa wilderness hanggang mamatay kayong lahat. Maliban kay Joshua, tsaka kay Caleb. What is unbelief? You are declaring war against God. My God, maawa ka sa sarili mo. Because you can never defeat God. Amen. Amen. Ano bang madali? Ang magduda o maniwala? Magpakatotoo kayo. Anong madali? Ang magduda o magtiwala? Ano? Magtiduda? Ano? Magduwan. Madaling sabihin ngayon magtiwala kasi wala ka sa trials. Pero pag nandun ka na sa trials, nandun yung pagdududa mo. Pero pag mayroong truth ka narinig, unbelief is simply you're declaring war, you're fighting against God. So ano kailangan mong gawin? Mabuti, may truth ka narinig ngayong umaga. Wala na akong paraan, wala na akong panahon para magduda. Pakitanong may katabi mo, gusto mo lumaban sa Lord? You can never defeat God. Amen. Amen. Kahit ilan naman akong beses nalagay sa kamatayan, ilang beses mo nalagay dyan sa panganing. Kailan yung tsura nakatayo pa rin. Amen. Amen. Bakit? Because of faith. Amen. May mga times hindi ka kakain, dahil wala ka talagang mabiling pagkain, di fasting ka. Amen. Kaya nga may fasting eh. Amen? Amen. Pagkatanong katabi mo, kumakain ka pa 3 beses ang araw? May merienda pa? Ay, kaya pala eh. Kaya pala biktima ng unbelief eh. Kasi pag magaan buhay, madali maniwala. Let me repeat, pag magaan buhay, Shirley, madali maniwala. Amen. Kailan mo malalaman kung talaga yung faith mo genuine? Kailan mo malalaman yung faith mo talaga quality? Sa oras ng pagsubok. Amen. Amen. Kaya bilib ako rito sa mga nandito, grupo na ng pagsubok, nangiti pa rin, nandito pa rin. Palakpakan natin sila para kay God. Kaya ako sa Philippi,
Yan sa mga ano, Pastor, I will commit myself. Pastor, I really worship the Lord. Ang bait ng Diyos. Ang buti ng Lord, Pastor. Buti niya talaga. Dahil Pastor, oh, punong-punong wallet ko ngayon, Pastor, oh. Grabe ang Diyos pa nagpala. Di ako bilig dyan. Pero yung Pastor, hirap na ako, Pastor. Pastor, gusto ko nang sumuko. Pastor, sobrang hirap ko na. Pero Pastor, naniniwala ako sa Diyos. Alam ko isang araw palalayain ako ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ba't patay yan? Okay? Okay? So, it is fighting against God. You can never defeat God. Amen. Now, truth that we should know. Malapit tayo matapos. God had given us the gift of faith. Now what mean? Ang pananampalataya, gift ng Diyos sa iyo. Gets? Wala talaga tayong pananampalataya dito. Wala. Eh bakit ka natutong manampalataya? Dahil binigyan ka ng Lord ng gift. Gift ng Lord sa iyo yan. Kaya ngayon, mabilis na sa atin yes, amen. Yes, amen. Bakit? Kasi gift ng Lord yan. Yan ang gamitin mo. Para ano? Huwag yung pananampalataya mo ang gamitin mo. Kasi pananampalataya mo, maduda yan. Yung gift ng faith galing kay Lord, yan ang gamitin mo. Na pag sinasabi ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Yes, Lord! Amen. I will provide all your needs. Yes, Lord! Amen. Yes lang ng yes kay Lord. Amen. Eh kung magnuno ka sa Kanya, wala rin ang mangyayari. Amen. Amen. Amen? Amen. Bakit sabi sa katabi mo, yes lang kay Lord? Yes, Lord. Yes lang! Kaya yes mo kay Lord. Isang araw magugulat ka, yes na rin mangyayari sa buhay mo. Amen. What else? Faith can do the impossible. Pakisabi sa katabi mo, faith can do the impossible. Faith can do the impossible. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, read! Reply. Because you have so little faith, truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, Lakasan nyo! move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Hallelujah! Amen. Amen! Ano magagawa ng faith? It can do the impossible. Amen. You think your situation is impossible? Now, praise God. Because faith can do the impossible. Amen. Amen? Malakas po na palakpak galing sa Panginoon. Wala kailangan mo. You just need faith. You will say to this mountain, move from here to there. It will move. Because nothing will be impossible for you. Amen. Before nothing is impossible with God. Tama naman yun. Pero as long, habang nade-develop ang faith mo, it will be converted to nothing will be impossible for you. Ay, ang sarap nito mga kapatid. Truth that we should know. Doubt rob us of our blessings. Huwag kang magduda. Yung pagdududa, basura mo na yan. Amen. Anong sabi sa James 1:6-8? But when you ask, you must believe and not doubt. Because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. If you doubt God, what will happen? You will never receive what you ask from Him. Kapatid, look at me. Tapusin natin ito dito. Pag ikaw nagduda, para mo na rin sinuko ang pagpapala mo. Amen. Para mo na rin pinanaraw ang pagpapala mo. Huwag kang magduda. Kung may hinihingi ka, manampalataya. Amen. As we end, how should we live as believers of Christ? Number 1, live by faith. And but my righteous one will live by faith, and I take no pleasure in the one who shrinks back. Let's live by faith. Amen. I said live by faith. Amen. Again, God is not moved by your needs. He is moved by your faith. Amen. Mabuhay kayo sa pananampalataya, Sister Laura. Di naman natin kailangan talaga kung ano ng mga bagay. Ang kailangan natin Diyos. At para ang Diyos na buhay gumalaw, kailangan mong manampalataya dahil pananampalataya ang nagpapagalaw sa Diyos. Amen. Amen? Amen. Pangalawa ho, walk by faith. Ang sabi po sa 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. Amen. As I end, ito ang kalaban ko dito. Kasi ito,
nakikita niya. Eh, ang pananampalataya, pagkitiwala sa hindi nakikita. Amen. Ayusin natin, isa tresyo. When you look at your wallet, nakikita mo. When you look at the bill, lalo lumaki mata mo. Kasi nakikita mo. Nandiyan ka ba? Amen. Pag nakikita mo, ang bilis mag-transmit ng message sa isip mo. Tagilid ka. Nandiyan ka ba? Amen. But, when you live by faith, kaya nga sinabi, live by faith, not by sight. Walk by faith, not by sight. Kasi yung sight mo, ang bilis na, ang nakikita nito, limitations. But your faith sees no limitations. Amen. Your eyes will channel a message. Your resources is not enough. But your faith says, God's resources is more than enough. Amen. Maliwanag ba to? Amen. pag yung faith mo yan nagsasabi, yung mata mo nagsasabi, Hirap ka sa subject na to. faith says to you, God's wisdom is sufficient. Amen. 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 your faith, your eyes will see. Your sickness has no cure. Your faith says, My God still releases miracles. Amen. nandiyan pa kayo? Dati kailangan mag-define mo na maayos yung dalawa. Kasi pag hindi mo na-define ng maayos yung dalawa, mauuwi ka sa minsan may pananampalataya, minsan wala. Minsan may pananampalataya, minsan wala. Paano kung inabot ka sa matinding problema na nabagsak ka doon sa walang pananampalataya? Tagilid ka. Amen. As I end, gusto ko pong sabihin, I knew the Lord at the age of 19. Now, I'm 45 this coming December. Never akong nagkaroon ng regret sa buhay ko. Nung sumunod ako kay Kristo at the age of 19, alam mo naman ito yung 19. Yan yung kasibulan natin. Lahat ng kalukuhan natin, nandyan yan. Na-deprive po ako sa lahat ng kalokohan. Dapat yun yung ano sinasabi natin mga binata, di ba? Madalas sinasabi natin, hanggang nagsawa na, pagka nagsawa ako, tsaka lang ako aayos. Eh yung mga 19 years old, yan yung pinaka yan yung saksakan talaga, the peak of your kalokohan. And that's also the time I surrender my life to God. Alam mo, iniingit ako ng mga kasamahan ko. Bro, puro ka na lang praise the Lord. Puro ka Bible study. Battle study naman tayo. Ang dami kong inabot na pang-insulto. Bro, Bible ang hawak mo. Ba't hindi mo hawakan itong pulang kabayo? Ang dami ho. To that point, dumating yung mga kaibigan ko galing probinsya. Tuwa sila dahil talagang bumabaha ng inuman kami. E pagdating nila, hinanap pa ho nila sa Novaliches pa siya nakatira. Hanapin natin siya. Bakit? Ako kasi yung king ko doon sa grupo. Ako yung nagpapatawa. Ako na rin yung jukebox. Pindutin mo lang ako. Pakantahin mo. Anong Grain, grain, grass of hope. Tutugtugin ko yan. Kaya king ko ka na. Ikaw na yung patawa. Ikaw pa jukebox. Diba? Sagana sila. Ipagdating sa akin ngayon, nakilala ko na siguro. Bro, pasensya na. Alam mo, unang bungad sa akin, totoo to. Baliw ka na ba? Sabi ko, hindi pa naman. Di mo pa alam, dinayo ka pa namin dito? Sabi ko, man, alam ko. Ando na yun. Oh. Entrada namin, 2 case agad. Ibinagsak sa harap ko. Di talaga sila umalis. Kaya na lang, sabi ko. I stood. Tumayo ako sa pananampalataya ko. Bro, kaya na lang. Buhos niya lang sa akin yan. Basta huwag niya lang akong painumin. Palo ko pa sa ulo mo yan. Masakit din yun. Mabuti na lang sa bahay ko nangyari. Wala sila magawa. Galit na galit ko umalis. At ngayon, balita na sa probinsya natin. Si Wilson Rama, buang agin na.
Yun ang balita ngayon. Baliw na raw ako. Pero, I need to walk by faith. I need to live by faith. Kasi kung tinuloy ko yung kamangmangan na yun, wala akong magandang pamilya ngayon. Kung tinuloy ko yung kamangmangan, matagal na ako patay ngayon. Binalikan ko sila. Ang buhay nila, nandun pa rin. Wasak pa rin. Eh kung sumama ako sa kanila, patay na rin ako ngayon. Marami na akong namatay. Amen. I live by faith. I walk by faith. And God honor my commitment. God honor my life. Amen. Walang talo. Walang talo. Pag lumakad ka sa Diyos, walang talo pag sumunod ka sa Panginoon. Amen. Talo ang mga walang pananampalataya. Amen. Amen. Tumaya tayong lahat ngayong umaga. Oh, we bless you, Lord. Yes, Lord. We worship you. Right now, can we bow down our heads? Just close our eyes. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo. Hindi ko alam kung anong pagsubok mo. But the message of God today is very clear and I believe it is for you. Huwag natin gayahin yung 10 spies. Di nila nakita. Di nila nakita ang paraan ng Diyos. Di nila nakita kung paano kamakapangyarihan ng Diyos. Ano ang kanilang nakita? Problema. Ano ang kanilang nakita? Limitasyon. Yes, may mga pagsubok tayo sa buhay. Iba-iba. But one thing is for sure. God still sits on the throne. Amen. And He reigns forever. Amen. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. Bago ka pa isilang, may gagawin na siya. May plano siya. Faith is very dangerous. Unbelief is very dangerous. It is an insult to God. It calls the judgment of God to fall. Unbelief is simply fighting against God. Kung walang ganito mga pangangaral at hindi mo ito maririnig, akala mo okay lang magkaroon ng unbelief. No! Ang unbelief ay pag ninanakawan ito, ninanakawan ka ng biyaya mo, ninanakawan ka ng blessing mo. Ba't kailangan piliin natin ang hindi manalig? Kung ang pananalig naman ay nagre-release ng ating blessing at dinadala tayo ng Diyos sa ating inheritance. Kung ang pananalig naman ay nagdadala sa atin, nagpipreserve ng ating buhay. Si Caleb, 40 anyos lumipas ang 45 years, still ang kanyang lakas hindi nagbabago. Bakit? Inihanda siya ng Diyos kahit lumipas ang panahon. Hanggang di kayo naniniwala, ay tuto pa rin ang Diyos ang pangako niya sa iyo. Hallelujah. Live by faith. Walk by faith. Walang talo ang nananalig sa Diyos. At mabibigo ang hindi nananalig sa Diyos. Ngayong umaga, sa iyong kinakatayuan, kung kasama mo asawa mo, hawakan mo yung kanyang kamay. Kung mayroon kayong mga hindi pananalig sa Panginoon o mayroon kayong duda, mayroon kayong tanong, paano ba natin alisin na ito ngayong umaga? Alisin na rin natin yung simple faith. Let's possess a quality faith. Together with your wife, together with your family, you declare, kung kayo magkapatid, kung kayo magpinsan, maghawak kamay kayo at mag-declare kayo, simula sa araw na to, we will possess a quality faith that will lead us to our inheritance. Quality faith that will release the blessings of God. Quality faith that will allow God to intervene. Kahit kapahamakan, haharangan ng Diyos dahil nakita ng Diyos ang pananampalataya mo sa Kanya tunay.
Mamamatay si Joshua at si Caleb, pero ang Diyos nag-intervene. Bakit? Ipagtatanggol ng Diyos ang mayroong mga totoong pananalig sa Kanya. Ipagtatanggol ka ng Diyos sa problema mo. Ipagtatanggol ka ng Diyos sa mga taong lumalait sa iyo. Ipagtatanggol ka ng Diyos. Bakit? Nakikita niya pananampalataya mo. Ngayon siguro naintindihan nyo na bakit God honors faith. He is moved by our faith, not by our needs. Kung mayroon ka pong unbelief, manalig ka sa Diyos ngayon na. Amen. Ipagpanalangin kita, Panginoon. Patawarin niyo po kami lahat kung kami nagkaroon ng unbelief. Opo, Panginoon. Patawarin niyo po kami lahat kung madalas kami matakot. Madalas kaming nanginginig. Madalas kami, Panginoon, na naiistorbo, nag-worry agad. Ilang ulit na kami nag-worry. At ilang ulit mo na lang kami niligtas. Nawa matuto na kami sa umagang ito. That we should understand what quality faith is all about. It's all about believing in God, being a visionary, na hindi namin tinitingnan ng obstacle at tinitingnan namin victory. That it is all about determination. That we are determined, unstoppable, immovable, sold out to the promises of God. Quality faith simply declares that we are believing God no matter what the cost. Even if it will cost our lives, because our God is faithful. Pagpalain niyo po kami lahat ngayong umaga. Lord, I pray, ipaut niyo po sa espiritu ng bawat isa ang quality faith. Not just in the mind, not just in the heart, but in their spirit. And Lord, let it flourish in the name of Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you for the revelations today. We give you praise and we give you honor. This we pray in the almighty name of Jesus, and the blessed people of God declare, Amen. Amen. Praise God. Pagkasabi mo